Aswang sa bukid. Sa isang malayong lugar, nagtatrabaho si Ma'am Liza sa isang mababang paaralan. "Ma'am, huwag na po kayong magpapagabi sa eskwelahan." Napatingin si Ma'am Liza sa estudyante niyang si Nardo, isang tahimik at seryosong bata, pero ngayon, kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. "Alam mo namang marami akong tinatapos, Nardo, at saka, ano namang masama kung magpagabi ako?" Sagot niya habang inaayos ang lesson plan sa mesa. Tahimik lang ang bata, pero bago ito lumabas ng classroom, humarap ito sa kanya at bumulong. Pag lumalim na ang gabi, nagmamasid na sila, nagpanteng ang tenga ni Ma'am Liza. Isa lang itong kwentong bayan na pinaniniwalaan ng mga taga-bukid, isang alamat tungkol sa mga di umano'y nilalang na nangunguha ng sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Mag-aalas 9 na ng gabi nang maisipan niyang umuwi. Kalahating oras din ang nilalakad niya papunta sa bahay mula sa eskwelahan. Madilim ang daan, iilan lang ang ilaw, at puro puno ng saging ang paligid. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito nakikita, pero ramdam niya, mabigat sa pakiramdam, malamig ang simoy ng hangin, at parang may bumubulong sa paligid. Binilisan niya ang paglalakad, nanginginig na siya pero hindi niya alam kung bakit, hanggang sa marinig niya ang isang tunog. Tunog ng nababali na sanga sa likod niya. Huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon, wala siyang nakita. Napabuntong hininga siya, kalokohan lang to, bulong niya sa sarili. Pero pagharap niya ulit sa daan, halos mapasigaw siya. Sa hindi kalayuan, may isang nilalang na nakatayo sa gitna ng landas. Maitim ang balat, matangkad, at payat na payat. Ang ulo nito ay parang bungo na nababalutan ng manipis na balat, ang mata, pulang-pula at nakatitig diretso sa kanya. At ang pinaka-nakakatakot, dahan-dahan itong dumidila, mahaba, itim, at parang sanay sa paghigop ng laman. Nanigas si Ma'am Liza, hindi niya alam kung tatakbo o hihiyo. Pero bago siya makagalaw, biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Bumagsak ito sa lupa, gumapang palapit sa kanya, at mula sa katawan nito ay lumabas ang isang matulis na bagay, tila pangil ng hayop. Biglang tumakbo si Ma'am Liza. Halos liparin niya ang daan, hindi na niya inalintana ang pagbagsak niya sa putikan o ang mga sanga ng puno na humahampas sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya, makalayo sa nilalang na iyon. Hanggang sa nakita niya ang bahay niya, pagdating niya sa harapan ng pintuan, dali-dali niya itong binuksan at isinara ng may lakas, humihingal siya, pinagpapawisan, at halos mawalan ng malay sa takot. Maya-maya, may kumatok, napahawak siya sa tiyan niyang may dinadalang sanggol. Sino ang kakatok sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinilip kung sino yon. Pero wala siyang nakita, hanggang sa, biglang may lumitaw na pulang mata sa mismong bintana. At bumulong ito sa kanya, "Gusto ko ang nasa tiyan mo." Kinabukasan, natagpuan si Ma'am Liza sa loob ng bahay niya. Nanginginig at walang malay, ang kanyang tiyan, wala na ang bata. Sabi ng matatanda, hindi ito ang unang beses na may buntis na guro sa baryo ang nawala ang dinadala, at sabi nila, hanggang ngayon, naghahanap pa rin ang nilalang na iyon ng susunod na bibiktimahin. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.